Piliing mabuti ang mga taong makakasama mo. Ano ang estado mo sa buhay? Kung sabihin ko sa'yo na ang estado mo sa buhay ay may kinalaman sa mga taong nasa paligid mo ngayon, mga taong ang tagal-tagal mo nang kasama, hindi mo nababalayan. Naaagos ka na, nadadala ka na, nahahawa ka na sa mga gawin nila, sa mga pinag-uusapan nila. Sa totoo lang, baka nga parehas na kayong magdesisyon sa buhay, parehas kayong mag-isip. Kung minsan nga, hindi mo na sila kailangan ikonsulta para makapagdesisyon ka. Alam mo na ang magiging payo nila. Sa sobrang tagal mo nang kasama sila, kilalang kilala mo na ang mga diskarte nila sa buhay. Sabi nga sa isang post na alam kong gigising sa'yo at titingnan mo ang mga taong nasa paligid mo ngayon. Kung sasama ka sa 5 lasinggero, magiging pang-6 na lasinggero ka. Kung sasama ka sa 5 marites, magiging pang-6 na marites ka. Kung sasama ka sa 5 successful na tao, magiging pang-6 na successful na tao. Tama, malaking factor ang mga taong nasa paligid natin. Malaking impluwensya ang mga taong nasa paligid natin. Makukuha at makukuha mo kung paano sila mabuhay. Siguro naman, napapandaan mo ang kasabihan sa English na, "Tell me who your friends are, then I'll tell you who you are." Yan, ganyan kalakas ang impluwensya nila sa buhay mo. Lahat ng isasangguni mo sa kanila na problema, sa buhay at buhay nila yan, ibibase at wala nang iba. Sabi nga diba, it's impossible to live the right life when you have the wrong friends. Kung gusto mong tama ang direksyon at araw-araw, makisama at magsama at sumama sa mga tamang tao na tama ang pamumuhay. Oo naman, pwede mong hingit sa Diyos na ilagay niya ang mga tamang tao sa buhay mo. Ipagdasal lagi ito dahil ito ang mag-correct ng buhay mo. Kung kakabuti sila o kaya isa lang siya, walang problema, no worries. Mas maganda nang iisa siya kesa ang dami-dami mong kasama. Mali naman. Again, piliing mabuti ang mga taong makakasama mo. Umpisa na yan ngayon. I-check ang buhay mo kung nasaan ka na ngayon at ibukas ang puso at isipan at magplano na ng dilipin. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:33, "Do not be misled. Bad company corrupts good character."